kinakaharap ng maraming tao. Well, tama ka dyan, Dayan. Ano? At kung kaya't para bigyan po tayo ng libreng telemed patungkol dyan, ay makakapanayin po natin ang pediatric specialist na si Dr. Maria Cristina Ignacio Alberto. Magandang umaga po, Doktor, at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Dayan and Donnie, at magandang umaga rin po sa ating mga televiewers. Right. Dr. Alberto, magandang umaga po. Dok, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po itong cerebral palsy at paano po ito nakakaapekto sa isa pong individual, Dok? Okay, ang cerebral palsy po ay isang grupo ng neurologic disorder kung saan nagkakaroon ng kahirapan sa pagkilos at nagkakaroon din ng kahirapan sa kakayahan na mag-maintain ng balance at posture. Actually po, ang cerebral palsy po ang pangunahing sanhi ng motor disability sa ating mga kabataan. So, ang basic problem po nito ay nag-uugat sa unang first 28 days of life at during the neurologic development ng bata sa sinapupunan pa lamang ng mga magulang. So ito po ay isang permanenteng kondisyon, ngunit ito po ay over time ay maaaring lumala. Okay, So Dok. ang mga bata po, yes sir? Okay, go ahead, Doc. Ang cerebral palsy po ay maraming manifestasyon, no? Iba't iba klase po ang cerebral palsy na ating nakikita. Meron po tayong tinatawag na spastic cerebral palsy. Yan po yung mga batang naninigas. So ito po ang pinaka-common na uri ng cerebral palsy. Ito po siguro very familiar tayo kasi ito po yung pinaka-madalas na nakikita natin sa ating mga komunidad. Meron din tayong tinatawag na dyskinetic cerebral palsy. Ito po mga bata na ito ay nahihirapan sa kanilang koordinasyon sa pagkilos, no? So minsan po nagkakaroon ng scissoring. Nakikita niyo po yung mga bata na naninigas yung mga muscle nila, no? Hindi po ma-coordinate yung kanilang movement. Meron din po tayong tinatawag na ataxic cerebral palsy. Ito naman po yung hindi na hihirapan sa pagkontrol ng balanse ng kanilang katawan. At meron din po tayong tinatawag na hypotonic cerebral palsy. Kung ang spastic po ay matigas, ang hypotonic naman ay kulang sa tone or sobrang lambot. No? So yun po yung kanilang pagkakaiba. Depende po sa bahagi ng brain o utak na naapektuhan during the development of the brain. Okay, Doktora, ano po ba yung mga pangunahing sanhi ng cerebral palsy at ito po ba'y namamana o genetics? Okay. So, actually, 89 to 90% ng ating mga pasyente na may cerebral palsy ay nakuha sa congenital or pagkapanganak pa lamang. Walang malinaw na dahilan kung bakit po ito ay nangyayari. At yes, totoo, Sir Donnie, no? Marami maaaring genetic din po ang dahilan. Ito po ay hindi nakakahawa at hindi rin po na kadalasan ay hindi namamana. So, most of the time unknown. So, wala po talaga tayong tiyak na nalalaman ngayon sa siyensya kung ano ang sanhi nito. Ikalawa, maaaring itong dulot ng infection sa utak, lalo na po during the first 28 days of life ng mga bata. At ikatlo, maaari din po aksidente na nagdulot ng injury sa utak. Okay. Doktora, ano naman po yung mga senyales at sintomas na dapat pong bantayan upang malaman kung mayroon pong cerebral palsy ang isa pong bata, Dok? Okay. So kadalasan po, lalo na sa ating mga magulang, kaya dapat lagi nating dinadala sa mga doktor at health center yung ating mga anak para na-monitor po natin yung developmental milestones ng mga bata. So kung yung growth ng bata ay delayed at yung kanyang motor movement or ang kanyang koordinasyon, ang kanyang pagkilos, ang kanyang posture ay hindi angkop para sa kanyang edad. Dapat ito po ay isang clue na baka po may cerebral palsy ang mga bata. At gaya nga natin ng ating unang sinabi, may 4 na klase ng cerebral palsy. So depende kung anong uri ng cerebral palsy, makikita natin iba't ibang sintomas. May isa, gaya po ng nasa ating video ngayon, na naninigas yung kanyang mga katawan, no? Ikalawa, minsan yung mga bata, poor head control, no? Dapat po 6 months may magandang head control na itatayo na yung ulo at leeg, bumabagsak pa rin po. Doon naman po sa mga hypotonic cerebral palsy, ang lambot-lambot ng mga bata, hindi makakilos, dapat gumagapang na pero hindi pa din. So nandyan din po yung paralysis ng either dalawang binte, kalahati ng katawan, or buong dalawang kamay at paa ay apektado rin po. So depende sa uri ng cerebral palsy, ay yun po ang magiging manifestasyon ng ating mga kabataan. At unfortunately, marami din po may cerebral palsy ang may speech delay. Meron din po tayong learning disability at sometimes po even epilepsy or pagkukumbulsyon sa mga bata ay simptomas ng cerebral palsy. Alright, Doktora, ano po ba yung mga available na therapies o treatment para sa mga batang merong cerebral palsy?
Okay. Unfortunately po at nakakalungkot talaga, ang cerebral palsy po ay permanenteng kondisyon. Wala po itong gamot. Pero dapat po din nating malaman na may available po tayong therapy para sa mga bata na may cerebral palsy. So mahalaga po ng speech therapy, no, ang occupational therapy, physical therapy, at kung sila ay may kondisyon gaya ng problema sa mata, sa pandinig, at ay dapat din po nating tugunan dahil hindi po porke cerebral palsy ay wala na pong kakayahan na mag-develop ang bata at maging productive na bahagi ng ating lipunan. So sa ating mga magulang dapat po na pagtiyagaan natin na ibigay po yung nararapat sa ating mga anak na may cerebral palsy. Right, Doc, ngayon pong Cerebral Palsy Awareness and Protection Week, ano po ang inyong maibibigay na mensahe sa publiko tungkol po sa kondisyon na ito, Doc? Sa ating mga kababayan, una sa lahat sa ating mga ina at magiging ina, mag-ingat po sa pagbubuntis kasi ang ating pong kondisyon ay critical sa development ng ating mga bata para maiwasan po ang cerebral palsy. At kung tayo naman po ay may mga anak na may cerebral palsy, ay subukan na maibigay nararapat sa kanila na therapy para po maging productive nga sila na mamamayan ng ating bayan. No? Huwag natin silang limitahan dahil sa kanilang disability. At ikatlo, hinihiling ko rin po ang suporta ng ating mga mamamayan at ng ating gobyerno na magbigay ng sapat na pondo para po mabigyan ng mga libreng therapy ang ating mga kababayan na may cerebral palsy. Dahil kadalasan ito po ang pangunahing problema o sila rin ng ating mga magulang na hindi maka-afford ng mga therapy sa kanilang mga anak. So, sa ating mga magulang na may mga anak na ganitong kondisyon, padayon lang, tayo po'y bigyan sana ng lakas ng loob ng Diyos na tulungan pa rin natin ang ating mga anak at na ma-improve ang kanilang quality of life. Tama. Maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng maraming kaalaman patungkol po sa kondisyon ng cerebral palsy. Dr. Maria Cristina Ignacio Alberto. Thanks, Doktora. So, maraming salamat.